Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Ang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang maulan at malamig na gabi, subalit mapayapa sa lahat ng tagapakinig ng DXMS Radyo Bida at ng ating programang Ang Bangsamoro Ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan. Ang ating programa ay napapakinggan sa mga probinsya ng Maguindanao, North Cotabato, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Bukidnon, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi, at sa mga lungsod naman ng Takurong, Kidapawan at Cotabato. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, ika-12 ng Hunyo. Ito po ang ika-6 na beses na pagsasaimpapawid ng ating programang Ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan ngayong taon na to. Mga kaibigan, mga ka-network at sa aming mga tagapakinig, manatili po tayong makialam sa usapang pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang Bobby. Dahil sa pamamagitan ng ating pakikialam sa usapang pangkapayapaan, ay masusundan natin ng mabuti ang pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas ng MILF. Kaya sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan, makinig at makialam dahil sa pamamagitan sa pag-unawa ay isang hakbang tungo sa kapayapaan. Siyo kulunganon na imbag na rabii mayong gabi sa tanan. Ako po si Noraida Akad. At ako naman po si Bobby Benito. Kami po ang makakasama ninyo sa loob ng isang oras sa talakayang hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Comunet. Ngayong gabi mga kaibigan, atin pong ipagpapatuloy ang ating napag-usapan hinggil sa mga mahalagang proseso at mga probisyong nakasaad sa Bangsamoro Basic Law at sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Noong nakaraang Huwebes mga kaibigan ay atin pong nakapanayam si Attorney Raisa Jajuri ng Bangsamoro Transition Commission o BTC kung saan ipinaliwanag po niya ang ilang mahalagang provision ng draft Bangsamoro Basic Law na kasalukuyang nasa opisina ng Pangulong Aquino upang isalang at i-review bago ito isumite sa Kongreso sa sunod na buwan ng July. At hindi nakakapanayam ng live si Attorney Nagib Sinarimbo, membro ng Technical Working Group ng MILF at Senior Advisor of UN in the program called Fast Track. Napaliwanag niya tungkol naman sa justice system na itatatag ng Bangsamoro. Narinig din natin ang mga isinagawang interview ng ating ka-network sa ating mga komunidad tungkol sa kanilang saluubin sa mabubuong Bangsamoro New Political Entity at maging ang kanilang panawagan sa gobyerno ng Pilipinas at sa MILF hinggil sa usapang pangkapayapaan. At sa gabing ito mga kaibigan, mga ka-network, atin pong talakayan muli ang ilang pang mga provision sa Bangsamoro Basic Law at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro
tulad ng pagbibigay linaw kung ano ba talaga itong tinatawag na Normalization Annex at Socio-Economic Development Program na ipapaliwanag ni Secretary Senen Bacani. Membro po siya ng Peace Panel ng gobyerno at atin din pong kakapanayamin si Attorney Haron Miling upang may paliwanag niya tungkol sa proseso ng decommissioning at ang pagbubuo ng Independent Decommissioning Body o IDB. Maliban po dyan ay mapapakinggan din natin ang interview mula sa hanin ng Armed Forces of the Philippines na si Brigadier General Edmundo R. Pangilinan, Commanding General ng 6th Infantry Division, Philippine Army tungkol sa Normalization Annex. Maririnig din natin ang nakalap ng mga balita ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsamoro communities. Kasama na rin po dyan ang ginawang interviews ng ating ka-network sa mga ordinaryong mamamayan upang makuha at marinig ang kanilang ng kinaukulan ang kanilang saloobin tungkol sa usaping MILF at GPS peace process. Upang maipaabot ang inyong mga katanungan, opinion at hinaing, maaari po kayong mag-text sa aming sa mga sumusunod na community mobile numbers para sa smart subscribers. Mag-text sa 0998-169-0597, 0998-169-0597 at para naman sa mga Globe subscribers, mag-text sa 0915-454-8554, 0915-454-8554. Ayun, at ang oras po natin mga kaibigan sa Bangsamoro ngayon, ang tinig ng kapayapaan ay ganap na pong 7:39 ng gabi. Susunod na po ang Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng ating mga balita, lokal na pamahala ng Pikit, Cotabato nagsagawa ng forum patungkol sa Bangsamoro government. Unipil Women naglunsad ng psychosocial sa mga mag-aaral ng tulunan. Lokal ng pamahalaan ng Pikit, Cotabato nagsagawa ng forum patungkol sa Bangsamoro government. Noong ika-7 ng Hunyo taong 2014, nagsagawa ng forum ang lokal na pamahalaan ng Pikit, Cotabato patungkol sa proposed Bangsamoro government. Ginanap ang nasabing forum sa Pikit Pilot Center Elementary School na dinaluhan ng libu-libong residenteng Moro at Kristiyano mula sa kalapit na mga munisipyo ng North Cotabato at Maguindanao. Ito ay pinangunahan ni Honorable Muhayrin Sultan Kasi, alkalde ng Pikit, kasama ang ilang membro ng lokal na konseho. Noroon din ang dating alkalde ng munisipyo na si Honorable Sumulong Sultan at ilang membro ng Lupon mula sa probinsya ng Cotabato. Kabilang ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP sa nagsilbing peacekeepers habang isinasagawa ang nasabing forum. Pinangunahan ni First Vice Chairman for Political Affairs Gajali Jafar ang delegasyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Dumalo din ang mga miyembro ng International Monitoring Team mula sa Malaysia at Norway. Sa kanilang mensahe, nilinaw ni Honorable Gajali Jafar na walang dapat ipagbahala ang mga Kristiyano kung sakaling may patupad na ang proposed Bangsamoro government. Nilinaw din ng huli na ang Bangsamoro government ay hindi isang Islamic region, bagkus ito ay isang demokratikong rehiyon kung saan ang lahat ay maaaring mamuhay ng mapayapa at ng maayos na ayon sa batas. Hinimok ni Gajali Jafar na huwag matakot ang mga kapatid na Kristiyano na maging bahagi ng Bangsamoro. Nanawagan naman si Pikit Vice Mayor Dong Mangansakan sa mga opisyalis ng national na pamahalaan na pati na kay Presidente Benigno Aquino III na madaliin ang pag-enact sa Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso. Sa huli, pinasalamatan niya ang pamunuan ng MILF sa pagpapaliwanag at paglilinaw sa mga Kristiyanong residente ng Pikit at kalapit na munisipyo ng mga isyong patungkol sa Bangsamoro government. Ang nasabing forum ay inorganisa ng MILF Liguasan Province kung saan
napapabilang ang munisipyo ng Pikit, Cotabato. Naglunsad naman ng free therapy ang Unipil Women sa mga mag-aaral ng Maybula Elementary School sa bayan ng Tulunan, probinsya ng North Cotabato noong Martes, June 10. Ito ay alinsunod na rin sa request ng barangay captain ng Maybula na matulungan ang mga mag-aaral ng nasabing paaralan na nakaranas ng kaguluhan at bakbakwet noong nakaraang taon. Matatandaan na nakaranas ng kaguluhan ng barangay Maybula nang pumutok ang mga sagupaan sa dalawang grupo na nag-aagawan ng lupa at naging sanhi ng pagbakwit ng mga mamamayan. Maging ang mga estudyante ay hindi makapasok sa paaralan sa takot na matamaan ng ligaw na bala. Ayon sa mga mag-aaral at guro ng nakausap ng Unipil Women, kahit may distansya mula sa paaralan ang putukan ay rinig na rinig pa rin ito. Dahil sa pagiging conflict-affected, isas ang barangay Maybula sa mga napiling beneficiary community ng Unipil Women sa proyektong Prevention and Response to Gender-Based Violence and Child Protection Issues na katuwang ang UNICEF. Ayon kay City Suad Ismail, ang project officer ng naturang proyekto, kahit hindi isa sa mga identified activities ng project ang play therapy, ay isinagawa pa rin namin ito sa mga grade 3 at grade 4 pupils ng paaralan dahil usapin ito ng child protection. Nakakaawa ang mga bata na hanggang ngayon ay naalala pa rin ang nangyayaring putukan at sana sa ganitong paraan ay makatulong ang Unipil Women sa healing process ng mga bata. Bukod sa psychosocial ay may ilang kaso na rin ng karahasan na nakabatay sa kasarian ng tinutulungan ng Unipil Women na mapasilitate kasama ang opisina ng Municipal Social Welfare. Bangsamoro News Update. At ayan po mga kaibigan ang mahahalagang pangyayari na nakalap ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsamoro. Ako po si Bobby Benito kasama si Noraida Akad at kami po ang inyong mga tagapagbalita. Bangsamoro News Update. Sa ilang saglit po lamang ay maririnig na natin ang mga opinyon at panawagan ng mga ordinaryong mamamayan tungkol sa e-MyLife at GPS peace process mula sa loob at labas ng Bangsamoro. Sarap namang langapin ng sariwang hangin at kay gandang tingnan ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng UNITAD, may programang Adopt a Tree Now. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na ating nilalanghap. Oo nga, Sofia. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisipsip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang naruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factory. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito. Ang oras po natin mga kaibigan sa Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan ay ganap na po alas 7:46 ng gabi. Kung meron po kayong mga katanungan, opinyon o hinaing, ay mag-text lamang po sa Comunet mobile numbers para sa Smart 0998-169-0597 at para naman po sa Globe 0915-454-8554. Mga kaibigan, pakinggan po naman natin ang boses ng mga ordinaryong mamamayan tungkol sa usaping pangkapayapaan na ginawa ng ka-network nating si Lira May Pagko. Tinig
ng kapayapaan. Ang inaasahan namin sa South UP na malaking pagbabago sa bubuuing Bangsamoro government, yung una mawala yung discrimination kasi as a Tuburay, yun ang pinaka-problema, yung discrimination. Tapos, yung ancestral domain talaga, makukuha ng IP yung kanilang mga ancestral domain. And yung magkaroon na ng fair treatment, sa palagay ko, ang dapat na gawin ng gobyerno, pakinggan nila yung side ng mga armed groups, tapos mag-come up sila sa magandang solusyon para maiwasan na yung paggamit ng baril. Bale, magkaroon sila ng maayos na pag-uusap at kasunduan, magandang kasunduan na pabor sa gobyerno at maging sa mga armed groups. Sa palagay ko, ang dapat na gawin ng gobyerno at ng MILF para maiwasan na yung mga sagupaan, kausapin yung mga leaders ng mga BIFF, yung mga MILF forces, tapos ganun rin, yung magkaroon sila ng agreement para ma-achieve yung peace na gusto ng lahat. Ang panawagan ko sa government at sa MILF, yung ma-recognize yung rights ng mga IPs at maibigay yung kung ano ba yung nararapat para sa mga IPs. Sana yung national government at yung MILF, sana ito na yung sagot ng Bangsamoro government upang ma-achieve yung peace. Ano po yung inaasahan ninyong pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon po ninyo sa bubuing Bangsamoro government? Lahat naman ng tao inaasahan yung kapayapaan sa lugar. Kung saan man tayo lugar, kahit hindi nasasakupan ng Bangsamoro territory, yung panawagan ay yung kapayapaan sana. Sana yung usaping pangkapayapaan na tinatalakay nila ngayon ay matugunan kaagad, mabigyan ng aksyon at saka hindi mabaliwala. Para naman yung mga pakukuha ng karamihan, yung mga benepisyo. Ano naman po yung sa tingin ninyo na dapat pong gawin ng gobyerno para po masiguro na hindi po kailangang gumamit ng baril yung mga armed forces po sa proseso po ng pagpapatayo sa bansa? Siguro dapat gawin ng gobyerno na para maiwasan yung paggamit ng baril ng mga armed forces or armed groups na sinasabi. Unang-una siguro pakinggan nila yung mga kahilingan ng bawat armed groups. Intindihin kung ano may yung galing sa loobin nila. Siyempre naman yung mga kahilingan na yan ay para sa kabutihan rin, hindi lang para sa kanila na humahawak ng baril. Mayroon silang aim na hinihingi. Yan yung number one siguro, maliban sa usapin na yun na pag-create ng Bangsamoro State. Kasama na rin dyan yung pagkakaroon ng mga sulit at saka magandang hanap buhay para sa bawat isa. Siguro pag nangyari yan, hindi na hahawak ng baril ang mga armed groups na yan. Ano naman po sa tingin ninyo yung dapat pong gawin ng gobyerno at MILF para po maiwasan yung sagupaan sa pagitan po ng Armed Forces of the Philippines, pati po yung mga armed groups habang nasa proseso po ng negosasyon? Panatilihin lang nila yung sincerity. Yun lang. Ano naman po yung panawagan o mensahe po ninyo sa gobyerno pati sa MILF patungkol naman po sa usaping pangkapayapaan? Sana yung matagal ng pinag-uusapang kapayapaan para sa Mindanao, bigyan nila ng puwang, no? Sa bagay, nandito na yung punto na yan. Bigyan lang ng mas malaking effort, mas malaking space para mangyari yung gusto nating lahat na inaasahan yung kapayapaan sa Mindanao. The heart that really understands what is this all about. Ano yung talagang tunay na inimithi ng mga Chano, ng mga Moro, at saka yung iba ding mga ethnic groups dito, Sayensya, na yung may dialogue, yung ongoing dialoguing with one another, at saka yung we also need to understand the differences ng kultura, saka yung kanilang mga values, the ways of doing things. Kasi ang spirit of dialogue would always require the honest heart that talagang I really want peace. If I want peace, dapat I really have to encounter the other. So, yun ang isa na gusto kong mangyayari, na sana meron talagang cultural dimension sa new way of living together in peace dito sa Mindanao. So that would entail education process. You have to understand yung buhay ng ibang grupo, At the same time, ako rin, the more I enter into the life of the others,
no? Other groups there, ako rin ay nagbabago. Nagbabago yung pananaw ko. Lumalawak yung pananaw ko. At I am given the chance also to do something to participate in the bigger project of peacemaking. Another point also, gusto ko yung mangyayari yung from the grassroots level kasi ang aking kinatatakutan lang ng itong lahat ay up in the air, no? Yung mga mga taong may mga may mga access, no, to the project, access to other things. So, but sana ang initiative na ito would also go down into the level of the grassroots, especially yung understanding the other, to have the spirit of dialogue, spirit of reconciliation, and working together. I hope mangyayari yan. Kasi at the moment, parang marami pang mga insecurities ang iba't ibang mga grupo ngayon. Especially they are waiting for the BBL. Ano talaga ang laman doon sa BBL? Of course, alam natin na ito ang ating desire na there would be unity, there would be mutual respect. But I would like to see kung paano yun na-articulate sa BBL. So yun ang aking inasahan na pagbabago, na at least mababago yung pananaw sa isa't isa, na hindi na kaagaw ng lupa, but it is more of you are my brother, you are my sister, living together in a shared territory. The change of mindset hopefully would change the structure of relationships, structures of the political situation, a new political situation. Kung hindi pa nagbabago yung mindset talaga kung anong klaseng governance ang kailangan natin, ayun po rin na mahuhulog pa rin sa rapot, mga gano'n, no? Sana yun ang mga points ba na pagbabago na gusto kong mangyari, na is a new way of being a government in Mindanao. Sa tingin niyo po yung dapat gawin ng gobyerno para masiguro na hindi na po kailangan gumamit ng baril ng mga armed forces pag napatayo na po itong Bangsamoro gobyerno? Kasi the bottom line of this problem is actually injustice. There's a basic injustice done to the minority before. Ang nakikita ko na dapat gawin ng gobyerno to really address the issues of injustice. And then yung issues of injustice na yan, na at the same time, merong kapalit na siguro ba, may alternative rin siya ba? Halimbawa, because of injustice, so there's a massive poverty. Nandiyan na yan ang situation of massive poverty. So ano ngayon ang gagawin ng gobyerno para ma-respond ang problem ng poverty na sustainable, na hindi lang I will respond to this para ang maganda ang dating ng gobyerno sa mga tao. It is a response that would really address the root causes of injustice. Ano din pa sa tingin dapat mong gawin ng gobyerno pati ng MILF para maiwasan po yung sagupaan between the armed forces of the Philippines pati yung mga armadong grupo po habang nangyayari pa po itong negosasyon? Alam mo, dapat wala lang mga baril na eh. Kung ako talaga, ayaw kung magawa ba nila, no, talaga disarm. Pwede ba mag-practice tayo na wala tayong baril? Katulad no, conference dito, no, maraming mga baril eh. Kasi makakita ng taong may baril, talagang ano na yan, natatakot ka na dyan, no? Kasi ang baril kasi sa symbol of conflict, a symbol of danger, is a symbol of violence. Siguro, hinay siguro yung kukunin yung mga symbols of violence. Ano naman po yung inyong mensahe o panawagan po sa gobyerno ng Pilipinas pati sa MILF hinggil po sa usapin ng peace process? Ang gusto ko lang talagang pananawagan siguro would be yung genuine concern for peace. Sana mapakita yan sa immediate response to the request of the Bangsamoro. Ako personally, I am really happy nangyari na yan. Siguro sa gobyerno, sana magawa kaagad yan, mangyayari kaagad yan. Kung ano yung pinapromise sa kanila. Promise na talagang lahat, all sectors, talagang benefit sa Bangsamoro. And then sa MILF, kasi ang aking concern kasi yung mga iba-ibang grupo din ng mga Moro na may iba't ibang mga pananaw sa proseso na ito. Ewan ko kung is it possible for the MILF to be united in this cause. So kung may negotiation man, kung may agreement man na nagawa ang MILF with the government, posible bang magkakaroon din silang agreement among themselves na tagos doon sa grassroots, na hindi lang political palabas ito. Kung hindi, we are expecting for a new culture happening sa ating lugar. It's a new way of looking at things, new way of relationship, but a kind of openness. It's something new. How ready are we for that new way of living together in peace? Kasi yun, ang aking concern is talagang tagos ba ito sa grassroots?
Kasi baka ang grassroots hindi nakakaintindi kung ano ibig sabihin nito. And also for us Christians, no? It is a great challenge for us Christians to also understand the culture of our Moro kapatids. I think we have to understand their history. We have to accept the fact that somewhere along the line, we were part of the injustice done. Ganon. Then after that, we really have also to have that kind of change of heart. If we really want peace, we really have to work together. And working together means knowing the person as they are. So yun ang nagkakaisa sa atin. So it's not religion eh. It's not because of the differences ng ating beliefs. I think that's clear na that's being respected. But what is important is really understanding the other, understanding the historical development, and also the commitment to really rectify ano yung mali na nagawa. It will always be a challenge towards dialogue and reconciliation. Because Christians kailangan din mag-study ng Islam eh. Kasi karamihan din sa mga Islam, hindi nakaintindihan ng Islam. We really have to study Islam. And it has to be part of the curriculum para maintindihan ano ang Islam, the history of Islam. Because Islam is peace. Kung pagtutuusin. But somewhere along the line, may iba, no, because of mga interest din, no? Conflict of interest siguro na gustong lamang, gano'n, no? Dahil sa injustice na talaga, no? Ang injustice na gawa. Ano po yung inyong inaasahan na pagbabago sa kasalukuyan pong nangyayari ngayon, if ever po na matatag na po yung bansang government? Well, ang unang inaasahan natin na pagbabago dyan, yung peace and order situation. Yan ang number one concern ng lahat eh. Even our political leaders, business sectors, at lalong-lalo na yung community, yung tao. Yan yung inaasahan nilang unang mag-i-improve dahil pag nandyan na yung Bangsamoro, ibig sabihin nagkasundo na both panels, government and the MILF. Actually ngayon, tigil putukan na tayo. Kasunod nun is yung mga development and other activities oriented to people-centered activities. Inaasahan natin. Solving social issues. Tulad na pag-usapan last week sa area ng Tikit, they are talking about social problem na, hindi na yung armed conflict na, hindi na pinag-usapan yan. Ano po yung inyong panawagan or mensahe po sa nag-uusap na panel po ngayon tungkol pa sa peace process? Nakaya naman nila, no? Una putukan, then nag-usap sila. Nakaya nilang mag-usap, settle the differences. So, ngayon, ang panawagan namin sa kanila, personally, is dagdagan nila yung tiyaga. Yung tiyaga na mahimay-himay. Yung ano pang hindi natatapos na usapin, kung meron man. At the same time, i-focus nito magiging platform towards empowering people. Yung i-uplift yung dignity ng bawat tao, common tao, maging sa less fortunate hanggang mayaman, dapat bigyan, iproteksyonan yung karapatan and panawagan sa kanila is makiisa, makikooperate, intindihin at makialam sa usaping ito dahil unang-una sila ang magbe-benefit at sila ang directly affected kung sakasakali man ng magiging outcome nitong Bangsamoro government. Napakinggan po natin mga kaibigan ang mga saloogan at panawagan ng mga ordinaryong mamamayan sa ating gobyerno at MILF. Alam mo kasamang dam, hindi mo mga ordinaryo yung kanilang mga sinasabi, ano, bagamat sinasabi natin mga ordinaryo, pero sa tingin ko, base doon sa kanilang mga pinagsasabi ay talagang may punto, ano, lalong-lalo na doon sa sinasabi nila na kailangan i-address, no, yung root cause ng problema. Yun ang sinasabi nating cause, ano? At ang pinaka bottom line nito kasamang dang palagay ko ay yung sincerity. At yun po yung binigyan talaga ng diin ng ating mga nakapanayan, no? Nakapanayan ni kasamang Lera May, yung mga tao na yun na sa tingin natin kung papakinggan po yun ng gobyerno at ng MILF, palagay ko po ay magkakaroon tayo ng hindi lamang po resolution ang conflict dito sa Mindanao, bagamat may mga agam-agam pa rin yung ating mga kababayan sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay nasa kamay pa rin po ng Office of the President ang Bangsamoro Basic Law. Subalit tayo po ay optimistic at malaki po yung tiwala ng ating mga mamamayan sa leadership ng MILF at sa gobyerno.
Tama ka dyan, no, kasamang Bobby. Pero sana nga ang ating gobyerno at MILF ay talagang gagawin nilang kanilang makakaya para sa kapayapaan sa Mindanao. At susunod na po ay ang ating mapapakinggan ng ginawang panayam ng ating mga ka-network kay Brigadier General Edmondo Pangilinan, Commanding General ng 6th Infantry Kapilan Division, Philippine Army. Ang nasabing panayam ay tungkol sa Normalization Annex, particular na sa posisyon ng AFP sa redeployment of AFP troops at sa bubuoing Joint Peace and Security Teams. Tinig ng Kapayapaan. Fatima, ili ka ba'y natungko niya? Ngininamba. Hala, mamba sa nelay kulo sa tulada ng tu. Yan ilang padalo na makapatay ko ni namba may kang beto. Okso'y pambatuan nilang samba. Napano ni mapyasya? Ya padalo ni ma'am na ibanudtol sa matua at tawa ka ni kapitan. Suukso na makagkain indong makapatay. Sabab sa mapakay pa inya ang beto pansaluman. Abungan tano. Dili tano kapatan undo dili indadalamatan. Sunya ba akatigan at dalong anak? Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8, 3 minuto makalipas ang alas 8. Dito pa rin po tayo sa programang Bangsamoro ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan. At sa puntong pong ito, ating pong pakinggan ang panayam ng Comunet kay Brigadier General Edmondo Pangilinan, Commanding General ng 6 ID. Whatever is the guidelines coming from the Joint Normalization Committee, which is the one in charge of crafting the specific and implementing rules, guidelines on this normalization process, we will abide, we will comply. Your armed forces, particularly the 6th Infantry Division, is fully supporting the agreement between the government and the MILF. Napapaloob din po sa Normalization Annex yung redeployment po ng AFP forces. Maaari niyo po bang may pabahagi sa amin kung ano po yung inyong saloobin sa aspeto po nito, kung ano po yung magiging epekto nito sa kasalukuyang posisyon ng AFP sa iba't ibang lugar sa ilalim ng 6ID? Sabi ko nga, wala pa yung specific na napag-usapan kung saan. Ang general guidelines lang naman is for us to prepare just in case the JNC has already drawn the, if we call it the boundaries or the areas of operations, we will comply and we will make our recommendations once that guidelines has been given us. As of now, I haven't received any, so I'm just doing what I am supposed to do as commander of 6th Infantry Division, which is basically to protect the people within the area of responsibility of 6ID, Central Mindanao. Patungkol naman po sa Joint Peace and Security Teams, paano po ninyo nakikitang magsasama po sa isang layunin para po sa kapayapaan ang AFP, PNP, pati na rin po ang BIAF? Yung JPST kasi, ang magpanggagalingan pa rin, magdodraw pa rin ng rules on how that is to be organized, kung ano ang kanilang magiging functions, manggagaling pa rin yan dun sa JNC. At ang pagkakaalam ko, if ever na ibubuhay na yan, magkakaroon tayo ng joint training between the members coming from the government, the armed forces, and the Philippine National Police, and some elements coming from MILF. There will be joint training for that purpose. As to the kind of training, again, hindi ko pa rin alam kasi there is no specific training guidance that has been published and wala pang nabibigay sa akin, so I cannot speculate or I cannot talk what kind of training na gagawin namin. But there will be a training between the members of the JPST. Ano naman po ang inyong mensahe sa atin pong mga tagapakinig hinggil naman po sa usapin ng peace process? Maganda ang takbo ng ating peace process at sa ngayon, I just arrived from flag raising ceremony na held sa ORG kaninang umaga, and I am very happy. The governor himself has pronounced that he is in all-out support and convincing everyone, particularly the members of or the employees of the ORG, to support the signed comprehensive agreement, which we in the armed forces, ako mismo dito sa bilang commander ng 6th Infantry Division, is fully supporting whatever has already been agreed and signed by the government of the Philippines and the MILF. Bangsamoro ngayon! Tinig ng Kapayapaan.
Mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang panayam ni ka-network na Laramie Paggo kay Brigadier General Pangilinan. Maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon sa ating programa. At sa punto pong ito mga kaibigan ay makakausap po natin ng live si Atty. Haron Milling. Siya po ang Executive Secretary ni BTC Chairman Muhagir Iqbal upang magbigay linaw sa mga specific na provision na napapaloob sa Normalization Annex at tulad ng nabanggit natin kanina hinggil sa aspeto ng decommissioning at sa pagbubuo ng Independent Decommissioning Body. Assalamualaikum, attorney. Magandang gabi po. Si Bobby Benito po to ng hello po. Assalamualaikum. Mga kaibigan, inaayos po natin ng ating technical assistant yung komunikasyon. Pakinggan po natin si Atty. Haron Milling para po sa mga provision na atin pong mapapakinggan mula sa kanya. Assalamualaikum po, attorney. Magandang gabi po sa inyo. Ito po si Bobby Benito at kasama ko po dito si kasamang Dang, no? Assalamualaikum, attorney. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa iyo, Brother Bobby, si kasamang Dang. Opo. At si kasamang May Paggo ng Bangsamoro ngayon. Opo, attorney, pwede pong pakihinahan po ang inyong monitor para po mapakinggan po tayo ng maayos. Nag-i-echo po kayo, attorney. Hello? Hello? Hello. Opo. Okay na? Okay po. Attorney, meron po kami mga katanungan dito. Una po, para po maintindihan ng ating mga tagapakinig, ano ho ba itong tinatawag na Normalization Annex at gaano ito kahalaga sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno? Ang Normalization Annex po ay napapaloob sa Provision 8 ng Framework Agreement ng Bangsamoro. Ito ay na-finalize pa doon sa Annex on Normalization na pinirimahan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front noong January 25, 2014. Ito po ang Normalization Annex po ay lubos na mahalaga sa peace process. Ang ginamit po word dito is vital. Ibig sabihin talagang mahalaga po ito kapag dito maraming napapaloob sa Annex on Normalization na ito upang mag-compare mga kaibigan, nagkakaroon po tayo ng technical problem, palagay ko po medyo hindi maganda ang signal ng ating hello po, attorney. Attorney. Medyo hindi humaganda yung dating natin dito. Palagay ko po pwede po kayong lumipat ng mas malakas yung signal, attorney. Hello? Hello. Nako. Hello po. Hello. Ayan po. Okay na okay, po. Okay na. Ngayon po, attorney, ano ang mga sinasabi mo kanina na isa ito sa importanteng annex ng Framework Agreement on the Bangsamoro. Ano yung mga mahalagang component na napapaloob sa Normalization Annex? Kung ating titignan, babasahin mabuti ang Annex on Normalization, bali siyam yata o 10 ang napapaloob ng mga component o parte ng Annex on Normalization upang masabing ito ay vital o lubos na mahalaga para sa ikatatagumpay ng peace process. Unang-una dito yung policing,
yung pagpapatayo ng Police or the Bangsamoro. Pangalawa po, yung transitional components of normalization. Pangatlo, yung decommissioning of MILF forces and weapons. Pang-apat, redeployment of the armed forces of the Philippines. Pang-lima, yung unexploded explosives and mines. Pang-anim, yung disbanding of private armed groups. Pang-pito, socio-economic development programs. Pang-walo, yung transitional justice and reconciliation. Siyam yata, resource mobilization. At last, itong confidence building measures. Opo, sa usapin po naman sa aspetong security component ng normalization, Annex Attorney, specifically sa usaping decommissioning, ano-ano po ang mga proseso sa pagpapatupad ng napagkasunduan? Ano ang magiging role ng Independent Decommissioning Body o IDB, Attorney? Kasamang Bobby, unang-una bago magpupunta tayo sa decommissioning, halaga merong tatlong bagay na itatayo ang joint na itatayo ng gobyerno ng Pilipinas at ang Moro Islamic Liberation Front. Ito po yung joint mechanisms kung tawagin. Isa dito yung Joint Normalization Committee, JNC. Siya po ang magko-coordinate ng lahat ng proseso ng normalization. Pangalawa po, yung tinatawag na Joint Peace and Security Committee, JPSC. Siya naman ang mag-coordinate sa lahat ng security component ng normalization process. At pangatlo po, itong tinatawag na Joint Peace and Security Teams o JPSTs. Na siya po ang operating units. Ito kasi mahalaga ito sapagkat ang composition nito ay manggagaling sa elements of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and the Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF. Opo, talagang medyo makuti at nangangailangan talaga ng medyo mahabang panahon. Ganun pa man, naliwanagan na rin yung ating mga tagapakinig. Subalit meron pong mga may ilang katanungan pa po dito kung inyong mamarapatin, Attorney. Ano daw po yung pwede mangyari sa mga MILF camps? Pagbalagay natin na ma-implement na po itong mga sinasabi nating mga committee doon sa annex ng normalization. Dito sa bandang huli po ng normalization process, mayroong sinasabi dyan mapatungkol sa MILF camps. Nabanggit ko kanina doon sa bandang huli ng transitional composition ng yung tinatawag na confidence building measures at saka yung resource mobilization. Dito po, sinasabi dito na there will be a confidence building measures undertaken. Ito po, ang magka-undertake nito, yung confidence building measures na ito, ay ang gobyerno ng Pilipinas at ang organisasyon na MILF. Itong dalawang partido na ito, yung GPH at saka MILF, will constitute, gagawa sila, magpapatayo sila ng joint task forces for previously acknowledged MILF camps. Kabilang dito ang Bakar sa may Barilla, Bidal sa Lanao del Norte, sa Rajimuda sa Cotabato, Camp Badri sa Maguindanao at Camp Busra sa Lanao del Sur. Opo, ano naman po kaya ang pwede mangyari sa kasalukuyang National Police, yung Philippine National Police, at ang military na nasa loob ng Bangsamoro Territorial Claim? Magandang katanungan yan, kasamang Bobby. Ang ating mga miyembro ng kasundaluan ng Armed Forces of the Philippines at ang mga miyembro ng Philippine National Police na doon sa masasakop ng core territory ng Bangsamoro government na itatayo, yan po ay pag-uusapan. Katulad nung nasabi ko kanina, unang-unang ipatayo po dyan yung tinatawag na JNC, Joint Normalization Committee. Ang miyembro ng Joint
Normalization Committee ay manggagaling po sa gobyerno ng Pilipinas at manggagaling sa MILF. Sila po ang mag-determine, sila ang gagawa ng mga programs, ng mga needs assessment, kung tawagin, para ipaano doon na, kasi po, siyempre, kasama sa normalization, yung tinatawag na pag-alis mula sa hindi normal na sitwasyon, abnormal situation, going to the normal situation. Yun po ang pinaka-goal sa normalization. Aalis dito sa abnormal na sitwasyon, papunta sa normal na sitwasyon. Ngayon, kung mairekomenda po ng Joint Normalization Committee na ang isang lugar halimbawa ay bumalik na sa normal na katayuan, ano pa po ang silbi ng Armed Forces of the Philippines doon? If you recall, nandoon po sa reserve power ng national government yung tinatawag na national defense. Pero ibang usapan po yun. Ang national defense po ay halimbawa mayroong isang country o bansa na papasok magsuso ng dito ng kaguluhan sa ating bansa, yan po ay tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Pero dito po sa itatayong bangsa Attorney, meron pong katanungan ng aking kasamahan dito si Dang. Dang, meron po kayong katanungan kay Attorney. Attorney, ako po si Dang. Ang aking follow-up question lang po, sino ho kaya ang mag-identify o tutukoy ng mga areas na nangangailangan ng presence from the central government and AFP forces? Katulad po na nasabi ko kanina po, Dang, ang Joint Normalization Committee, JNC, ay bubuuin ito ng mga taong, magagaling na mga tao po ito, galing sa Armed Forces of the Philippines o gobyerno ng Pilipinas, at magagaling na mga tao rin galing sa Moro Islamic Liberation Front. Sila po ngayon ang gagawa ng mga patakaran, sila po ang gagawa ng mga recommendation kung alin po ang isang lugar na matawag nating nag-normalize na. Ito po ba ay nangangahulugan na may posibilidad na ma-redeploy din ang 6th Infantry? I am not saying this early po, pero kung meron na pong halimbawa, irerekomenda na po ng Joint Normalization Committee na yan po na ang buong Bangsamoro homeland ay umalis na po sa isang abnormal na sitwasyon at napunta na po sa isang normal na sitwasyon. Why not? Total, ang ating kasundaluhan naman ay katulad ng sabi ko kanina, doon sa exclusive power ng national government ay itong ang tanggulang pambansa ng Pilipinas ang siyang mangangalaga sa kapayapaan ng Pilipinas doon sa external threats, yung mga na galing sa labas ng Pilipinas. Pero kung dito lang sa maintenance ng peace and order sa ating bansa, meron pong katanungan, pasensya na po, Attorney, sapagkat marami pong mga bagay-bagay na nais pong malaman ng ating mga tagapakinig. Paano makakatulong itong normalization process sa pag-uplift ng economic situation ng mga komunidad na naapektuhan ng conflict po? Unang-una po, kasama tabi, meron tayong tinatawag na socio-economic intervention. Itong socio-economic intervention na ito ay manggagaling po sa gobyerno ng Pilipinas at pati na rin po, mayroon pa tayong mga foreign governments at foreign organizations upang tumulong po. Sapagkat kaalaman, hindi po lingid sa ating kaalaman na ang Bangsamoro na lugar, ay nanggaling po sa 4 na dekada o mahigit pang 4 na dekada ng kaguluhan. Therefore, kinakailangan po ng tulong mula sa ating mga kapitbahay, mga organisasyon sa international communities po. Yun po yung sinasabi nilang quality of life ng ating mga kababayang Moro. Yun po yun. Subalit kung ito yung objective natin sa normalization, ay maasip yung sinasabi nating quality of life, no? Ano kaya yung mga standards para masabing naabot na natin yung quality of life ng mga Bangsamoro, Attorney? 3 bagay po yan. Katulad nung kanina, sinabi ko po sa umpisa ng interview natin na doon po sa definition ng normalization na
contained doon sa mga dokumento, agreement na pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Tatlong bagay po ang magiging pamantayan doon na masasabi natin na ang Bangsamoro ay na-achieve na yung normalization na tinatawag. Unang-una, yung mga komunidad po ay na-achieve na nila yung desired quality of life. Yung yung uri ng pamumuhay na pinapangarap ng mga Bangsamoro. Pangalawa po, meron sila pong pursuit of sustainable livelihood. Yung bang pwede nila magpatuloy doon sa kabuhayan na gusto nila at may continuity, hindi putol-putol na kabuhayan. At pangatlo po, meron silang political participation within a peaceful, deliberative society. Ibig sabihin, magkakaroon na sila ng mga karapatan nila na makisali sa usaping politiko ito sa Bangsamoro homeland. Okay, maraming salamat po. Hanggang doon na lamang po yung aming mga katanungan unless kung meron po kayong gustong ipaalam sa ating mga tagapakinig, Attorney, nasa inyo po yung pagkakataon. Maraming salamat kasamang Bobby, maraming salamat kasamang Dang. Ako po sa ngalan ng aking chairman, ng ating boss, si Honorable Chairman Muagir Iqbal, ako po ang inyong lingkod, Haron Miling po, Executive Secretary, Chairman Muagir Iqbal sa Bangsamoro Transition Commission, na nagpapasalamat po sa inyo at sana po ay bigyan natin na bukas na kalooban, bukas na pag-iisip na pagbigyan na po natin ang Bangsamoro government na itatayo dito sa Bangsamoro homeland. Ito pong Bangsamoro na government na itatayo po ay hindi ito galing sa MILF lang, hindi ito galing sa gobyerno ng Pilipinas, kundi ito po ay resulta ng 17 years of negotiation. Dapat po maalaman nating mga tao na itong Bangsamoro government na itatayo ay isang inclusive na gobyerno para po sa lahat ito. Kung mahaba-haba lang sana ang ating panahon, pwede pa nating i-discuss yung mga provision ng Bangsamoro Basic Law. Pero hindi rin po na ayon sa panahon ngayon sapagkat ang draft Bangsamoro Basic Law ay nasa opisina pa ng Presidente. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng tagapakinig ng inyong malawak na Pamoro Ngayon program. Ako po ay nagpasalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maraming salamat po, Attorney Haron Miling, sa inyong pagpapaunlad sa aming interview at sana muli ninyo kaming paunlakan sa mga susunod naming programa. Tinig ng Kapayapaan. Hasna. Total malaki ka na kung ako sa'yo, mag-abroad ka na para makatulong ka sa mga magulang mo, malaking kikitain mo doon. Ha? Pwede na ba ako? 16 pa lang po ako eh. Akong bahala sa'yo, may mga koneksyon ako kaya nating idusot ang mga papeles mo. Ang illegal recruitment ay isang gawaing kriminal at may kaukulang parusang pagkakabilanggo at multang hindi bababa sa 100,000 piso. Mag-ingat sa illegal recruiter. Ipagbigay alam sa mga otoridad. Ito ay isang paalala mula sa Cotabato Multimedia Network. Bangsamoro Ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Fatima, ili ka ba yung natungkol niya? Nginamba. Hala, mamba sunelay kulo sa tulada ng tu. Yan nilang pagdalo na makapatay ko ni Namba may kambatu. Oksoy pambatuan nilang samba. Napano ni mapyasya? Ya pagdalo ni ma'am na ibanudtol sa matua tawag ka ni Kapitan. Suokso na makagkain indong makapatay. Sabab sa mapakay pa inya ang batu panjaluman. Abungan tanu. Dili tano kapatan undo dili indadalmatan. Sunya ba akatigan at dalong anak kapakampay sa kitano ng Cotabato Multimedia Network, Comunit, undo sunya ba a radio station.
Salamat. Napirmahan na rin ang wealth sharing annex. Bay, ano pala yung wealth sharing? Kaka, ang sabi ng speaker dun sa consultation na aking dinaluhan, ang wealth sharing ay hatian ng yaman sa pagitan ng Bangsamoro at gobyerno. Ito daw ay isang hakbang sa bubuing Bangsamoro Basic Law. Bay, anong resulta ng hatian? 100% para sa non-metallic tulad ng charcoal, graba, quarry at iba pa ay mapupunta sa Bangsamoro. Samantalang 75% naman para sa metallic tulad ng gold, copper at 25% para sa gobyerno. 50-50 na napagkasundo ang hatian para sa oil, fuel, uranium, ngunit ito daw ay maaari pang mabago depende sa mapagkasunduan ng dalawang panig sa pag-usad ng negosasyon. Alhamdulillah, salamat at unti-unti na rin natin makakamit ang kapayapaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Cotabato Multimedia Network, Comunet at ng himpilang ito. Sarap namang langapi ng sariwang hangin at kay gandang tingnan ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibinibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng UNITAD, may programang Adopt a Tree Now. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na ating nilalanghap. Oo nga, Sofia. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisipsip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang maruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, goma at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factory. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito. Ang oras po natin mga kaibigan sa ating programang ang Bangsamoro ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan ay 29 minutes makalipas po ang alas 8 ng gabi. Kasama ko pa rin si Dang, dito pa rin sa ating palatuntunan at mapapakinggan po tayo every Thursday dito po sa himpilang ito ng DXMS, ang Radio Vida. Manatili pa rin makinig mga kaibigan para mas makakuha po ng informasyon na nararapat po ngayon. At sa puntong ito mga kaibigan ay makakausap naman po natin ng live si Secretary Senin Bacani. Mapalad po tayo mga kaibigan, si Secretary Senin Bacani po ay membro ng GPH Peace Panel upang magbahagi ng mga impormasyon patungkol sa socio-economic development projects na isinasaad pa rin ng Normalization Annex. Magandang gabi po, Secretary Senin Bacani, si Bobby Benito po to. Kasama ko po si Dang Akad ng Ang Bangsamoro ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan. Napapakinggan po tayo dito sa DXMS Radio Vida. Magandang gabi po. Magandang gabi naman po sa inyong lahat. Opo, sir. Para po maintindihan ng ating mga tagapakinig, ano ho ba itong tinatawag na Normalization Annex at gaano po ito kahalaga sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno? Actually, yung tinatawag nating Normalization Annex ay bahagi ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Dito sa annex na ito, tinutukoy ang iba-ibang aspeto ng prosesong pangkapayapaan para mabalik sa normal na pamumuhay ang iba-ibang komunidad at individual na naapektuhan ng konflikto sa pagitan ng pamahalaan at saka MILF. Mahalaga din po ito dahil yung pinirmahan natin Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, papilang po yun. Ito po mga annexes, magbibigay buhay po sa kasunduan ng pamahalaan at saka ng MILF. Kanya po, importante po itong mga annexes na ito, lalong-lalo na yung annex on normalization. Opo, ano yung halimbawa ng mahalagang component na napapaloob sa normalization, sir? Yung ibang aspekto nito, kino-cover yung
socio-economic development, yung transitional justice and reconciliation, yung pagtatatag ng polisiya para sa Bangsamoro, yung decommissioning, at saka iba't iba pang mga aspeto para mabalik sa normal na pamumuhay ng mga taong bayan. Opo, sir. Sa aspeto po ng socio-economic development project, ano-ano ho ang mga initial na programang nais ilunsad ng dalawang panig para sa mga identified beneficiaries nito? Unang-una po, magkakaroon ng needs assessment doon sa mga komunidad na iba't iba, para malaman talaga ang pangangailangan ng mga komunidad. Pero siguro naman, hindi lalayo ito sa mga aspeto ng edukasyon, kalusugan, hanap buhay, infrastruktura, at saka siyempre yung access sa basic services ng mga tao. Opo, nasabi mo kanina, Secretary, no? Yung pag-identify ng mga beneficiaries. Ano po yung mga criteria sa pag-identify po ng mga beneficiaries na to? Actually po, yung approach dito, yung community-based, hindi po individual needs-based. Kanya ang tutukuyin po rito lahat ng pangangailangan ng komunidad. Kanya hindi pa po natin yung mga komunidad na naapektuhan ng konflikto ng sa pamamagitan ng pamahalaan sa MILF. Opo. Kanya community-based po yung mga different communities po ang magbe-benepisyo dito po sa normalization. Opo. Paano kaya makakatulong ang normalization process sa pag-uplift ng economic situation ng komunidad na naapektuhan ng conflict po? Siguro sa mga susunod na taon, siyempre ang pamahalaan ang magpapasimuro ng mga investments for human development and infrastructure. Pero inaasahan po natin na sa mga susunod na taon, pag nakikita na ng private sector na nagiging stable yung peace and order situation, sila mismo din po siguro ang tutulong para maglagay po ng maraming investments dito po sa Bangsamoro para magbigay ng iba-ibang klaseng pamumuhay sa mga taong bayan. Opo, kagaya ng sinabi ho ninyo, isa sa objective ng normalization ay para po ma-achieve yung desired quality of life. Ano yung standard para masabi nating naabot na po yung quality of life ng mga Bangsamoro, Secretary? Sa nakikita ko po, dahil po yung ngayon, yung Asa region, yung po ang pinakahuli in terms of standard of living dito po sa Pilipinas. Ang mga sabi ko lang po, sana po in the medium term, yung standard of living sa future Bangsamoro, like also the poverty incidence, at least magka-average sa normal region dito po sa Pilipinas. Siguro po gagawin nating benchmark yung iba-ibang rehiyon ng Pilipinas. Sana po makaabot sa lalong madaling panahon ang future Bangsamoro sa average region ng Pilipinas. Ayun, napakaganda po yung objective po ng normalization, lalong-lalo na po sa development na aspeto nito. Maraming salamat, Secretary, sa pagbibigay ninyo sa amin ng pagkakataon nang sa ganun ay maliwanagan ng ating mga kababayan ang mga issue na naipaliwanag ninyo sa kanila. Sige, maraming salamat din po at magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po kay Secretary Senen Bacani sa inyong pagpapaunlad sa amin na ma-interview po kayo at sana muli ninyo kaming paunlakan sa mga susunod ning programa. Okay, sa pagkakataong ito, amin pong inaanyayahan ang mga membro ng Comunet na bukas po ng Biyernes, alas 2 ng hapon, ay magkikita-kita po tayo muli sa opisina ng Forum GFD kung saan magkakaroon po tayo ng kapihan sa forum kung saan doon po natin pag-uusapan ang next
tasking natin next week po. At para sa ating community meeting, next week din po yan. Samang Bobby? Ang oras po natin mga kaibigan sa Bangsamoro ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan ay overtime na po tayo. 37 minutes makalipas po ang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po tayo sa Bangsamoro ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan. Narito ang ilang mga tips para sa pagpapanatiling ligtas sa kalagitnaan ng baha. Salamat kasamang Bobby. Kapag nasa loob ng bahay, siguraduhin may battery-operated na radio or television upang maging updated sa mga bagong emergency information. At kapag nasa labas naman ng bahay, siguraduhin nasa mataas na lugar. Iwasang lumusong sa baha, maaring mahulog sa mga hindi makikitang manhole at nagiging makakakuha ng mga sakit. At diyan po nagtatapos ang ating programa mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-networks. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programang ito ay para po sa inyo. Hangad po namin ang makapagbigay kami ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga miyembro ng Comunet sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Comunet, ang Bangsamoro Center for Justice, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kaduntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development Cultural Center, United Youth of the Philippine Women, United Youth for the Peace and Development, iWatch, Mindanao People's Peace Movement, the Regional Reconciliation and Unification Commission, at ng Mindanao Action for Peace and Development at sa suporta ng ZIZ at ng Forum ZFD. Ang nakagapay po natin sa technical side na si Ginoong Jonathan Istogo, ako po si Noraida Akad. At ako naman po si Abdul Basit Bobby Benito. Ito po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan ninyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin po sa DXMS Radio Bida. Mapiyang magabisal ka na langon, maayong gabi, fiyo kulungunon, magandang gabi sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radio Bida 882 sa inyong mga pihitan. Radio Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito.